Sa kaugnay pa rin pong balita, palalakasin din ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Division ang pagsugpo naman sa child pornography sa bansa. Ayon po sa PNP, ang pangunahing dahilan ng naturang pang-aabuso sa mga bata ay ang kahirapan, kung saan minsan po ay ang mga magulang pa nito mismo ang nagtutulak sa kanilang mga anak na pumasok sa naturang iligal na aktibidad. Narito po ang report ni Alvin Baltazar. Nagpahayag ng pagkabahala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa isa sa mga dahilan kung bakit tila hindi nasasawata at bagkus nagpapatuloy ang child pornography sa bansa at mabilis na naipakakalat sa pamamagitan ngayon ng internet. Sinabi ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Senior Superintendent Gilbert Sosa na mismong mga magulang kasi ng mga batang biktima ng child pornography ang siya pang nagtutulak sa kanilang mga anak na pumasok sa ganitong illegal na aktibidad kapalit ng kaunting halaga. Samantalang ang mga nasa likod tala, bilyong-bilyong dolyar ang kinikita. May long-lasting effect yun eh. Initially, wala dahil nagsuso. Sa magulang siguro wala. Pero sa bata mismo, may malaking epekto yan. Will it bring prostitution also, sir? Of course. Ang ginagawa natin yung pag-involve yung magulang, yung bata, iniiwalay na kagad natin sa custody ng magulang. Pasok na daw ang Pilipinas kung tutusin sa top 10 kung pag-uusapan ay pagkakasangkot ng mga bata sa bansa sa pornografiya. At sa record ng PNP Anti-Cybercrime Group, talamak na mga lugar ang Cagayan de Oro, Cebu, Angeles, Pampanga at Metro Manila kung saan naglipa na ang kaso ng child pornography na ibinebenta sa mga parokyanong taga-ibang bansa na karamihan ay nasa western countries. In Northern Zone, it's in Cebu, Angeles. Angeles po yan. In Cebu and Cagayan de Oro. Yan po pareho. And Manila. Opo. It's about billion of dollars na ano dito. Opo. Malaki po yan. I don't have that statistic, but it's billion of dollars. Matatandaang nilagdaan ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act noong September 12, 2012, ngunit hindi na ipatupad dahil sa inisyong temporary order ng Supreme Court. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.